Meron po tayong dalawang kandidatong senador. Si Senator Bong Revilla at si Congressman Gilbert Remulla. Alam po ba ninyo na sa buong Republika ng Pilipinas, bayan lamang ng Imus ang merong kandidatong dalawang senador? Kaya yung dalawang yan, hindi lang natin sila dapat iboto. Dapat mariin at matindi natin silang ipangampanya sa ating pamilya, kaibigan, kamag-anak at mga kakilala. Dahil yung dalawang yan, magbabalik ng dangal, magbibigay ng karangalan dito sa bayan ng Imus. Tayo lang ang merong kandidatong dalawang senador sa nalalapit na halalan. Kaya hindi natin dapat palampasin yung pagkakataong yan. Dapat tulungan natin sila. Ang kandidato po nating gobernador, si John Vic Remulla. Ang kandidatong vice-gobernador, si Bimbo Bautista. Unang-unang pagkakataon, nagsama ang lahi ng Remulla at Bautista para sa isang pagbabago. Para sa isang tunay na pagbabago. Kanya nga po, natitiyak ko ang pagwawagi, ang pagpapanalo natin dito sa nalapit na halalan dahil kasama natin sila sa labanang ito. Tingnan nyo, ang susunod na gobernador, si John Vic Remulla, ang vice governor, si Bimbo Bautista. Dalawang board members, isang abogada, si Attorney Chemi Luhamir, isang ekonomista, si Rodney Reyes. Alam niyo po ba, tayo lang ang merong ganyang klase ng kalidad na kandidato. Yung kabila, wala. Tayo lang ang meron nun. Kaya hindi natin sila dapat pabayaan. Dapat natin silang ipagmalaki at ikampanya. Pag si Villaseca na ang kongresista, magtatrabaho po siya para magkaroon tayo rito ng ating sariling pampublikong ospital. Hindi yung kinahahabagan natin, kinaaawaan natin ang ating mga taong bayan, tumatawid papuntang Kawit, namamasahe papuntang 13 Martires City, natatraffic papuntang Las Piñas, magkaroon lang ng serbisyo ng isang pampublikong ospital. Pag si Villaseca po ang inyong kongresista, magtatrabaho po siya para magkaroon tayo ng sarili nating ospital dito sa inyo, ang taong bayan. Alam niyo po ba ang pinagmamalaki nilang programa sa kanilang mga flyers? Itong aming mga katunggaling mag-ama. Ang tawag ko nga puro sa ama ay si Haring Puti. At dun sa anak ay si Prinsipe Pundilyo. Kasi laging nakaangkla dun sa pundilyo ng tatay niya sa larangan ng politika. Hindi naman magwawagi yan dito. Bilang alkade, baka hindi lumabang mayor yan eh. Kung siya lang mag-isa, paano ikinukonsiste ng kanyang ama na mamulitika? Kahit sa ilan ng mayor natin sinasabi, sabi 4, ang katotohanan 5. Si Haring Puti at si Prinsipe Pundilyo. Alam niyo ba kung anong programang ipinagmamalaki sa kanilang flyers? Libreng tulit kada tag-araw. Free circumcision every summer. Bullshit. Pag si Villaseca po ang inyong kongresista, marami po rito subdivision lot owners. Yung opisina ng Register of Deeds, dyan sa 13 Martires City, rehistro, talaan ng lupa. Titiyakin ko yung opisinang yan. Hihilahin ko lahat ng mga dokumento natin at titulo dito sa Imus. Magkakaroon tayo rito ng ating sariling Register of Deeds. At babantayan po yan ni Villaseca para sa inyo, para hindi yung mga dokumento at titulo natin doon, alam naman natin, pinamumugaran ng mga sindikato. Nananaig ang mga sindikato roon, kaya meron dyan
pumunta lang ng Amerika, 2 taon, bumalik dito, iba na ang may-ari ng lupa. Huwag mo sabihin hindi alam yan ang kasalukuyang gobernador. Dahil nasa puder niya yun. Huwag mong sabihin yun. Hindi niya dapat alam niya yun. Dapat ginawa niya ng kadutasan nun. Pero wala, zero. Pag si Villaseca po ang inyong kongresista, nakikita ko ang kahalagahan niyan bilang isang abogado, dadalhin ko yan dito, bibiyakin ko yan, kukunin natin lahat ng dokumento at titulo natin, magkakaroon tayo ng sariling opisina rito ng Register of Deeds, babantayan ko po yan para sa inyo. Nakakatiyak po kayo. Magtatrabaho din po si Villaseca para kahit papano maibsa natin ang kondisyon ng trapiko dyan sa Aguinaldo Highway. Meron po yung tinatawag na Countryside Development Fund. Bubuhos po tayo ron. At yun naman ay makikita nyo, ipapadyaryo natin yun. Dahil traffic is not supposed to be a way of life. Nilikha tayo ng Diyos. Hindi para araw-araw na pupunta tayo ng Maynila, matatraffic tayo. Gagawan po natin yan ng paraan sa abot ng ating makakaya kasama si Rodney Reyes at si Chemi Luhamir. At lalong-lalo na po si Mayor Omer Sakilayan. Kailangan po rito covered court, magkakaroon po niya. Mga kababayan, sa madaling salita, walang magagandang programa na hindi kayang ibigay ng isang pamahalaan ayon sa pangangailangan at prioridad ng kanyang mamamayan. Pero meron pong isang mabigat na kondisyon yon. Ang kondisyon doon, kahit sandali habang ikaw ay nanunungkulan, hindi mo dapat isipin ang sarili mong bulsa. Dahil pag inisip mo, inuna mo ang ikatataba ng pitaka mo, kailanman kung anumang klase ng o ganda ng programang yang ipinangaakit mo sa iyong taong bayan, ipinanulokso mo para ikaw ay halal, yan, hindi yan maisa sa katuparan. O kung maisa katuparan yan, palaging kulang at baliwala. Yan ang pamantayan ng gustong maglingkod sa bayan. Nauna kapakanan ng bayan, nauna yun sa sariling-sarili, nauna pa yun sa pangangailangan ng pamilya. Because it is basic. Public office is a public trust. Public office is a public trust. It is as simple as that. It is as simple as that. Alam nyo, itong aking katunggali na si Haring Puti, 28 taong nanungkulan, samut-saring posisyon, narating na ang rurok ng kapangyarihan sa lalawigan. Kamakalawang linggo'y nandun sa Malagasang, sa Patio Tirona. Alam nyo, hindi po tayo natatakot dyan. Dahil pili ng aking ama't ina, nung sila'y nabubuhay, sa buhay na ito, anak, isa lang ang dapat katakutan. Diyos lamang ang dapat katakutan at wala na pong iba. Itong aking katunggali, kumakain din lang ng kanin yan, umiinom ng tubig, humihinga ng hangin. Sa madaling salita, tao lang yan. Patutunayan ko sa inyo. Kamakalawang linggo, nandun sa Malagasang, Patio Tirona, nagsalita, kulang-kulang 1 oras, nagpapaawa, lumuluha, para malinlang na naman ang bayan. At siya ang iboto dahil kinaaawaan. Di ba't namumulot ng basura sa kalye? Namumulot ng plastic? Sabi ko, pati pasador siguro ng babae pinulot. Makakuha lang ng boto. Gobernador. Nandun po kami sa minisyon. Noong po 1 linggo, umiiyak daw doon. Nagpapaawa. Katakot-takot ang binabato sa amin. Lalo na kay John Dick
Remulla, kay Governor Remulla.